Ayan, ito yung aking daily routine sa umaga kapag meron akong mga gagawing pa-order. Pero hindi ganun kadami. So, hindi pa ako dito nagmamadali, guys. Ayan. Kung makikita nyo, nag-iinit ako ng tubig dito habang nakaready na yung mga lulutuin ko. At nakapaghugas na rin ng mga natitirang hugasin. Ayan, ganyan ang gusto ko kapag umaga, yung medyo nalilate na yung pagkape ko, guys. Kasi ang ginagawa ko, pag gising ko, pupunta na agad ako sa kusina. Mag-iinit ako ng tubig, tapos yun yung iinumin ko muna. So, wala mo nang laman yung tiyan ko, kundi yung mainit na tubig. Kaya, mas okay yun, guys, kasi namamatay yung mga bakterya sa tiyan. At kagaya ko, pag high blood, talagang dapat nag-iwas-iwas ka sa mga pagkakape para mag-circulate yung dugo mo. Kasi 'di ba pag kape yan, magbara-bara pa yan, sasalain pa yan ng ating katawan. So kapag tubig lang, ay absorb niya yan. I-open niya yung mga ugat mo, yung mga ugat-ugat. So ito yon. So habang mainit pa yung kape, syempre magluluto na ako ng palaman. Yung piniprepare ko lang naman dito, guys, is 1/4 kilo. Masaya ako kasi bumaba na yung presyo ng karne dito kahit papano. Umabot yan ng 90. Pero itong kagandahan dito sa ginagawa kong palaman ay marami naman siyang napaglalagyan. So 46 to 50 pieces, ganyan na po ang nagagawa ko sa 1/4 kilo. Wala pang, ang extender ko lang dyan, guys, is yung cornstarch kasi binder ko yun sa karne. Ang pangit naman ng palaman natin kung wala siyang lapot, tapos ilalagay mo na doon sa puto, so nagkalat-kalat yon. So alam naman yun ng ibang mga gumagamit or nagluluto ng palaman na merong cornstarch or all-purpose flour. Depende po sa inyo kung anong gagamitin ninyo. Pero ako yung nakasanayan ko na kasi dito is yung cornstarch. Ayan. Maliit lang ang aming kusina. So, ganyan. Minsan pabalik-balik ako. Kasi nga, hindi ko man minsan maisip kung ano yung ilalagay ko at nagkukulang na lang ako. Ayan. So, binabalik-balikan ko na. Ayan. Sa ganyang eksena ay nire-ready ko na at ready na akong magluto. Ayan, dito nga, guys, ay magluluto na ako ng palaman ko sa aking puto mamaya na pa-order na 9:00. So, binibilisan ko na para mapalamig ko pa yung palaman. Hindi kasi advisable na mainit pa ang palaman na ilalagay natin sa puto. Ayan. So, kahapon nag-upload na rin ako ng video sa paggawa nito. Sundan nyo na lang po, guys. Tapos, yung alat at sweetness ay nakadepende pa rin po yan sa inyo kung tataasan nyo pa or bababaan nyo. Ayan. So, every time po na magkulang kayo sa alat at tamis, magdagdag kayo. Tapos, sa cornstarch naman, kapag medyo parang matubig pa siya, maglalagay pa kayo ng cornstarch. Ayan. I-observe nyo yung inyong niluluto. Ayan, sa part na to, guys, kapag naibuhos nyo na yung cornstarch tsaka tubig na tinunaw nyo, dapat hahaluin nyo na yan mabuti. So, observe nyo yan, guys, kasi dyan ako nagkulang kanina. Syempre, nag-i-estimate, nagtatansya na lang din talaga ako para makabawas naman sa hugasin. Ayaw ko na kasi maghugas na maghugas. Yan. Kung tutuusin, pwede naman gamitin yan ng mga measuring cups pag magluto ka. Pero pagka sanay ka na kasi, ay pwede mo na talagang matansya. Ayan. So, na-observe ko dito na kulang ako sa cornstarch. Ayan. Kahit luto na kasi, guys, parang matubig pa siya, oh. Basa pa.
Kaya nagtunaw ulit ako dito guys ng cornstarch, tapos kaunting tubig kasi meron pang tubig yung ating niluto, 'di ba? So ganyan, medyo lumapot na siya diyan. Ganyan ang gusto kong consistency ng aking palaman. Ayan. Sa part na ngayon ay namatay pa yung apoy ko dahil nasobrahan ko sa paghina ng apoy. Kasi dapat mahinang apoy lang yung ating gagamitin sa pagluluto natin ng ating palaman. Basta nilalagyan ng cornstarch, dapat talaga mahinang apoy lang para hindi nabibigla ang pagkaluto ng ating palaman. Ayan. Tapos ma-observe nyo din dyan na nagmamantika na yung gilid. Ibig sabihin yung fats from meat ay lumalabas na. Yun na talaga yun. Luto na talaga siya. Ayan. Bago pala tayo nagpakulo kanina guys, or bago tayo maglagay ng cornstarch, dapat niluto natin yung ating karne. Sa loob ng 10 minutes, maluluto na yan. Lalambot na yan. Ayan. So, okay na to. Pwede na nating isalin to sa mangkok. At papalamigin ko dahil gagamitin ko yan ngayong alas 7. Kapag sanay ka na magluto guys, makikita nyo, titingnan nyo na lang yan yung kulay ng, yung pagka-dark niya, ibig sabihin ay sakto ang soy sauce. Kapag maputla yan guys, ibig sabihin kulang. Ganon talaga ang nasasanay na magluto. Ganon din sa sugar. Ayan, nakita nyo guys, wala na yung mga liquid kanina kasi nag-add tayo ng cornstarch. So, yung total ng cornstarch ko dito ay 2 kutsara. At yung tubig natin dito ay gumamit lang tayo ng 1 cup. Tapos, syempre, yung 1 kutsara na pinantunaw natin. So, ganun lang. 1 cup eksaktong tubig dyan. Tapos, nagdagdag lang ako doon ng 1 tablespoon para tunawin. Ayan. Hindi ko to expected na magkaroon ako ng pa-order ngayon kasi nga, sabi ko, rest day ngayong Huwebes, walang pasok dahil nga sa typhoon. Tapos, yun, merong chat na dumating sa akin. Gabi na yun guys Ayan. Mas gusto ko kaya ang rush order. Tsaka hindi na rin ako nag-iimbak ng guys, ng tawag doon, ng mga palaman sa rep kasi ayoko yung masikip yung rep ko tapos naghalo-halo yung amoy. Gusto ko ang nandyan lang sa chiller ko is yung egg whites. Yan yung mga mabenta ngayon sa aking kusina. Mabenta talaga yan dahil sa leche flan tapos puto cake. Itong mga puto paw ay extra lang to guys. Ito yung mga bihira. Dito, isalin ko na sa mangkok. Kanina ko pa yan hinahalo Ayan. Tingnan nyo guys, nung naluto na, ay ganyan na. Kailangan talaga ang sakto lang ang pagkalagay ng cornstarch para mag-bind doon sa ating karne. Kasi kapag pinalaman mo yung matubig, sabi ko sa'yo guys, messy ang inyong puto. Ang pangit tingnan. Makalat, bukod sa makalat, basa yung puto kapag in-unmold nyo na kasi lumalabas na yung mga tubig sa palaman. Ayan. Ganyan guys. Then, palamigin ko lang yan gamit ng electric fan dahil malapit na ang oras. Sabi ko kanina magluluto ako ng alas 7. So, magpe-prepare pa ako ng ng puto butter.